Pinili ng lumaban ang ating bida. Pero hindi ito laban para iligtas si Joksong. Bagamat maaari pa itong mailigtas ay malabo na rin dahil hindi niya ito magagawa sa harap ni Guisama at Hoikbi. Gagawin niya ito para may paghigantay man lang si Joksong. Isa na rin itong uri ng pagpapatiwakal dahil wala nang atrasan ito at wala siyang nakikitang senaryo na mabubuhay pa siya sa oras na umatake siya. Na-detect ng system na dalawa ang kalaban niya. Kaya naman binigyan siya ng option nito na mamili kung sino ang aatakihin niya. Pwede siyang mamili sa pagitan ng Lord ng Great Imperial Pavilion o ng personal bodyguard nito. Napagtanto naman ng bida natin na meron siyang tsansang mabigla ang mga ito. Kaya naman hindi na niya papalagpasin pa ang binibigay sa kanya ng system na oportunidad. Ang pinili niyang atakihin ay si Hoikbi. Nais man niyang bawian si Guisama pero malabo pa niyang matalo ito kahit na mauna pa siyang umatake dito. Agad na siyang dinala ng system kung nasaan ang mga kalaban niya. Magsisimula na ang kanilang sagupaan. Biglang nagkaroon ng portal na tila gawa sa ulap sa itaas ni Guisama at Hoikbi. Halos di naman nakapag-react ang dalawa sa bilis ng mga pangyayari. Bumagsak sa pagitan nila ang tila ipo-ipong gawa sa aura. Nakailag man ang dalawa ay nagulat pa rin ang mga ito. Tuluyan ang nakapasok na sa battlefield si Solwi. Medyo malupit yung entrance ng bida natin mga idol. Sa paglapag niya ay may lumabas na kaagad ng system window. Golden opportunity, nakita na niya ang kahinaan ni Hoikbi. Tinanong na siya ng system kung anong klaseng pag-atake ang gagawin niya. Sa pagkakataong ito ay ibubuhos na niya ang lahat. Pinili na niyang gumamit ng martial art technique. Habang nakahinto ang oras ay iniisip ni Solwi kung anong teknik ang babagay sa sitwasyong ito. Hindi niya kailangang gumamit ng fist technique dahil nakalabas na ang espada niya ngayon. Kung lakas ng damage ang pag-uusapan ay ang 4 elemental techniques ang pinakamalakas. Gayunpaman hindi niya pa ito lubusang namamaster. Pati ang Soshinsu School ay nasa intermediate level pa lamang. Kaya naman ang pinaka-best option para sa kanya ngayon ay ang Ilwanzo School na na-perfect na niya. Lumabas na ang berdeng aura sa paligid ng kanyang katawan. Ang ika-siyam na basic technique ng Ilwanzo School Flying Phantom Sword. Lumikha siya ng siyam na magkakasabay na atake na parang teknik ni Kenshin Himura na siyam na ulo ng dragon ng ama Kakeru Ryu no Hirameki. Malakas ang nagawang pag-atake ni Solwi at lumikha ito ng mapaminsalang pagsabog. Nagawa mang makaiwas ni Hoikbi sa kanyang katapusan ay nakapagtala pa rin si Solwi ng malaking damage. Deadly Strike, nakagawa ng solidong eteka ang ginawang iyon ni Solwi. 1,500,000 puntos ang nawala sa buhay ni Hoikbi. Natuwa naman ang ating bida dahil gumana ang ginawa niya. Kasama ang ginawa ni Guisama na pagsaksak dito ay madami nang nawalang points sa buhay nito. Kalahati na lang ng buhay niya ang nalalabi. Muli namang lumabas ang system window na nagsasabing nakita na niya ang kahinaan ng kalaban niya. Kailangan niyang mas ulit ang golden opportunity na ito. Dapat ay ipagpatuloy niya ang pressure kay Hoikbi. Muli siyang gumamit ng martial art technique. Ngayon ay dawalang option na lang ang pagpipilian. Mukhang automatic na nag-a-adjust ang system depend sa sitwasyon. Ang sunod na ginamit ni Solwi na martial art technique ay ang ikatlong basic technique ng Soshinsu School ang Glacial Moon. Isa itong special freezing skill na bukod sa damage ay may kakayang itong pabagalin ng 20% ang kilos ng kalaban. Maliit lang ang bawas nito pero sulit naman sa effect at dahil bumagal ang kilos ni Hoikbi ay muling lumabas ang golden opportunity para kay Solwi. Laking pasalamat ni Solwi at di mapuputol ang kanyang pag-atake. Pero agad na natapos ang kaligayahan niyang ito. Dahil mula sa kanyang likuran nakita na ng Lord ng Great Imperial Pavilion ang kanyang kahinaan. Binigyan na siya ng warning ng system. Naramdaman na ni Solwi ang napakalakas na killing intent ng halimaw na nasa kanyang likuran. Mukhang dito na magtatapos ang kanyang surprise attack. Kahit napakalayo nito sa kanya at wala pa sa posisyon para umatake ay lumabas pa rin ang system warning niya. Dito makikita ang laki ng pinagkaiba ng kanilang lakas. Ito ang lakas ng isang Transcendental Demon Master. Gayunpaman hindi papalagpasan ni Solwi ang pagkakataong binigay sa kanya ng system. Nagpalit siya ng combat style mula sa turn-based papunta sa simulation. Nag-analyze na ang system kung ano ang dapat niyang gawin. Muli siyang pinapili nito kung sino ang aatakihin at kanya nang pinili si Hoikbi. Binigyan siya ng tatlong option ng system.
Una ang atakihin si Hoikby ng walang kapalit na damage. Ang ikalawa ay atakihin gamit ang mas malakas na pag-atake pero may kapalit na 30% damage. At ang huli ay atakihin ito ng critical strike kapalit ng 90% damage sa kanya. Wala naman ang dapat pang pag-isipan pa si Solwi dito. Dahil mula pa kanina sa pagpasok niya ay alam na niya ang goal niya. Pinili na niya ang huling option na magbibigay ng critical strike laban kay Hoikby pero may balik sa kanya na 90% damage sa buong health points niya. Bukod sa pagsasakripisyo ng buhay niya para mabuhay muli sa pag-restart ang subordinate niya ay target din niyang makuha ang 4 na ekstrang buhay kung matatalo niya si Hoikby. Pinakita na sa kanya ng Shadow ang kailangan niyang gawin at muli nang nanembalik ang oras. Mabilis na sumugod sa kanya si Guisama para tapusin siya. Pumosisyon naman si Solwi ayon sa turo sa simulation. Tumalikod siya kay Guisama at itinutok ang kanyang sandata kay Hoikby. Ginawa niya ito 5 beses na mas mabilis kesa sa normal niyang kilos. Nagliyab na ang kamay ni Guisama at malapit na niyang tamaan ang likuran ng ating bida. Ito naman ang pinakaiintay na pagkakataon ni Solwi. Sa oras na matamaan siya ng Fire Mass Demon style ng Lord ng Great Imperial Pavilion ay gagamitin niya ang Soon Technique, isa sa mental techniques ng Ilwanzo School. Nang matamaan na siya ng technique ni Guisama sa likuran ay agad na gumamit ng special breathing technique si Solwi. Gamit ang Soon Technique ay naabsorb niya ang atake ni Guisama. Saka naman niya ito ibinato kay Hoikby. Nagawa ni Solwi na i-redirect ang atake ng Guisama sa kanya papunta sa personal bodyguard nito. Hindi na nagawa pang mag-react ni Hoikby dahil nagulat din siya sa ginawa ni Solwi. Direkta siyang tinamaan ng apoy na nagmula kay Guisama. Wala na siyang nagawa kundi sumigaw at sa isang iglap ay naging abo na siya. Maski si Guisama ay di makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Nagulat siya na kaya pala itong gawin ni Solwi na dati ay captain lang ng Flying Hand Company at tila walang bilang sa grupo niya. Maski si Solwi ay nagulat sa kanyang nagawa. Naalala niya ang dating turo sa kanila sa Skyward Camp. Isa ito sa basic technique ng swordsmanship, ang sword steal. Sinabi ng mga tao doon na kung ma-perfect mo ang mga basic sword technique ay balang araw ay magagawa mo ang mga Daos technique gaya ng ultimate power transformation. Isa itong uri ng technique na may kakayahang i-counter ang malalakas na technique gamit lamang ang kakaunting effort gamit ang sarili nilang lakas laban sa kanila. Agad naman siyang sinakal ng matanda. Gigil na gigil ito dahil sa pagkawala ng kanyang subordinate. Hindi naman na nakapalag si Solwi dahil 10% na lang ang natitira sa kanyang buhay. Sobrang init naman ng teknik ng Lord ng Great Imperial Pavilion ay unti-unti nang naluso ang maskara ni Solwi. Hindi pa pala siya kilala ni Guisama mga Lods. Ngayon pa lang nang maaninag na niya ng malinaw ang mukha nito. Kahit sobrang init na ay nagawa pa ring ngumiti ni Solwi. Ayaw niyang magpakita ng kahinaan kay Guisama para sulit ang pang-asar niya rito. Tinanong niya kung nagulat ba ito nang malaman niya siya ang hinahanap niya. Pinaalala rin ni Solwi na nangyari talaga ang mga nasaksihan niya ngayon. Harap-harapan niyang pinaslang ang tauhan ni Guisama sa mismong harapan nito. Bukod pa doon ay wala itong nagawa kundi manood lamang. Dinagdag pa ni Solwi na hindi siya ang nang-abandona sa mga subordinate niya kundi si Guisama. Nos agad naman na sa galit si Guisama sa pang-asar ng ating bida. Dahil doon ay di na niya nagawang ma-interrogate pa o mapahirapan man lang si Solwi bago niya ito tapusin. Pinag-igting pa ni Guisama ang kanyang teknik na siyang nagpabilis ng pagkatupok ni Solwi. Bago naman malagutan ng hininga ang ating bida ay pinagmasdan niyang muli si Joksong at nangakong protektahan na niya ito sa susunod nilang buhay. 5 na lang ang natitira niyang buhay. Bumalik na siya sa save point niya kung saan bago niya masagad ang likability niya kay Joksong. Nandirito na siya muli sa silid niya. Naramdaman niya ang mala-impyernong init ng Fire Mass Demon style sa buo niyang katawan at grabe ang hindi maipaliwanag na sakit nito. Ito na ang pinakamasakit na naranasan niyang kamatayan. Gayunpaman ay magpapasalamat pa rin siya dahil nagawa niyang talunin si Hoikby. Kaya ngayon ay meron na siyang 5 buhay. Tumingin pa siya sa salamin para makampirma ito. Pero di pa dito nagtatapos ang problema niya dahil ngayon ay alam na niyang hinahanap siya ni Guisama. Iniisip niya kung paano niya tatalunan ang isang kalaban na may 3 milyong fighting power. Nais niyang paniwalaan na balang araw ay matatalo niya ito pag lumakas na siya. Pero ngayon ay hindi niya pa matano o maisip kung paano ito gagawin.
Masyado pa itong malakas para sa kanya kaya't magsisayang lang siya ng mga buhay niya kung lalabanan niya ito kaagad. Mabuti na lang at kahit papaano ay nakapaghigantay siya dito dahil napaslang niya si Hoikbi at nakita niya ang asar na mukha ni Gui Sama.